Benita Berta sa Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:04. humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nasa 1,200,000, 1.2 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang dito po sa 50 pesos daily wage hike na ipinagkaloob ng Tripartite Wage Board sa Metro Manila. At ito raw po ang pinakamataas. Aba, konting yabang. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, magkakabisa ang 50 peso wage hike ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa July 18. Pansinin mo yon, mother, ha? July 18. Ha? Ayun ay araw ng Friday. Ha? Alam na dis. Sinabi ni Laguesma na isinaalang-alang ng NCR Wage Board ang pinakabagong gross domestic product, inflation rate at uninflation rate ng bansa sa pagpapatibay sa naturang halaga. Dahil dito, ang arawang minimum na sahod sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 645. Ayan, ha? 600 mula sa kasalukuyang 645 ay magiging 695 na para sa non-agriculture sector, habang mula 608 ay magiging 658 naman para sa sektor ng agrikultura. Isyu ng bayan, At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. and go across the Lamig. Lamig. viaduct looms like a bird of Magandang umaga, bayan! pride. Ito po si Jerry Baha. Threads line Humahabol si Anthony Taberna. the humming Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the square, across Friday! Yuhuu! the stack. Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Cold with How are ya? hand. Happy ba kayo? Happy? Happy ba kayo dito sa 50 pesos daily wage hike? Aha. Sige nga. Magbigay nga kayo ng reaksyon.
sa ating text line, sa ating YouTube, sa ating mga Facebook account, marinig natin ang damdaming bayan. Ayan, ha? Agahan natin ang damdaming bayan. Ha? At makita natin ang maramdaman natin ang pulso ng mga mamamayan. Ano sa inyo? Ang Senado nitong nakaraan ay nagpatibay ng 100 peso wage hike, legislated wage hike. Ang Kongreso ay mas malaki, 200 pesos. Sabi, 100 lang, 200 kami. Ayan, ha? Kaya lang, gaya ng inaasahan, hindi ho ito nakaabot. Dahil nung ito'y lumabas, ay nung mapag-usapan, papatapos na ang sesyon ng Kongreso. Ayan, oo. Kaya sinasabi natin noon pa na wag niyong pinapaasa. Wag niyong binibigyan ng false hope ang ating mga kababayan, lalo pat hirap na nga. Tsaka biglang dumating ito. Bigla tayong binulaga ng tripartite wage board at nagpalabas ng 50 pesos daily wage hike. Ayan, ha? Kaya yan po ang banner story ngayon ng Pahayagang Manila Bulletin. 50 pesos minimum wage hike okayed in NCR. Ayan. Okay ba sa inyo? Ayan, ha? Siyempre, merong masaya dyan. Meron namang magsasabi na, ano ba yan? Nagtaas pa. Talagang ganon, ano. Pero yung 50 pesos na yan, makakatulong na rin kaysa sa wala, di ba? Kung ikaw ay namamasahe, dagdag sa pamasahe. Kung makakabili ka ng bigas sa 20 pesos, kung yan dadami at minimum wage earners naman talaga ay entitled sa 20 pesos na bigas, 2 kilo rin yan kaagad sa isang araw pa lang, ano, di ba? Di ba? Kayo, ano sa tingin nyo? Anong pakiramdam nyo? Sapat ba ito para magsabi kayo ng thank you? O kayo ay tulad ng ibang sabi, sila'y naiinsulto? Obo? Naiinsulto dahil sa 50 pesos lang. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Meron tayong bagong Customs Commissioner. Ayan, ha? Hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos ang binabanggit noon na bold reset ng BBM administration at biglang nagpalit ng commissioner. Ang bagong Customs Commissioner ay lumilingon sa tawag na Ariel Nepomuceno. Ayan, no? Kaya ang dami ngayong mga bumabati, ano, nagpapaabot ng pagbate. Mamaya paparating natin yan, ha? At siguraduhin lang natin nagising na kaagad si Commissioner Ariel Nepomuceno para yung mga gustong sumipsip marinig niya. Di ba, Andy? Marinig niya na kaagad kung sino yan, ano? Nataon pa namang nasa abroad daw si Customs Commissioner Benvenido Rubio. At dumadalo sa isang komperensya. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano talaga. Ang posisyon sa gobyerno, lahat talaga yan at the pleasure of the president. Ayan. Kung sino yung gusto niyang panatilihin sa pwesto, mananatili. Kung sino naman ang gusto niyang ilagay, ay mailalagay. Yan kaya sa Presidential Communications Office. Matutuloy na kaya ang palitan din dyan? Mukhang matagal nang naghihintay ng opisyal na maya-announce na kung sino ang papalit. Kausap ko kahapon yung isa sa mga kinakausap ng palasyo. Mukhang malapit na. Mukhang anytime, ha? Yung binabanggit mo, Mother, kahapon na fake news. Mukhang hindi fake news. Yung binabanggit natin kahapon. Hintayin natin yung magiging final doon sa kanilang pag-uusap. Dahil siyempre, hindi biro-biro. Lalo na kung ikaw, sa panahong ito, ikaw ang tatanggap ng posisyon ng
Presidential Communications Office Secretary. Dating Office of the Press Secretary yan eh. Nagpabago-bago na ng pangalan eh. Ha? red right hand. Kailangan meron ding mahusay o malinaw na usapan. Ayan, kung hanggang saan ang kapangyarihan nang hindi basta-basta lang at hindi nababaliwala. Ang mga guro ng bayan, Katunying, Jerry, Oras po natin, Kaselo Lagmay, 6:14, alas 6:14 ang ating oras. ACS Balita, susunod na. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Tuesday, July 1, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 360 million pesos dorm para sa mga student athletes itatayo sa New Clark City sa Pampanga. LPG, produktong petrolyo, may tapyas presyo sa unang araw ng Hulyo. Justice Secretary Boying Rimulya target ang posisyong ombudsman. For sale sign sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Inalis na. Uy! Nabenta na! Dahilan. Yorme, nabulaga sa inabutang tanggapan sa City Hall na halos walang gamit. At estudyanteng nagbaril sa harap ng altar sa Naga City matapos ang misa. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Sisimulan na ng Bases Conversion Development Authority, BCDA, ang pagtatayo ng 360 million dormitory sa National Academy of Sports sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Katuwang ang Department of Budget and Management. Ang dormitoryo ay magiging isang 5 palapag na gusali na maaaring matuluyan ng hanggang 400 student athletes sa National Academy of Sports. Ito ay may 1,500 metro kwadrado kasama ang 14 quad sharing rooms para sa mga babaeng estudyante at sa isa pang 14 quad sharing room para sa mga lalaki. Ang dormitoryo ay magkakaroon ng isang atrium, dining hall, recreational space, kusina, dishwashing area, administrative offices, laundry at utility room. Natitiyak ng isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataang atleta. Ayon kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang, ang pagkakaroon ng world-class resources and facilities sa mga estudyanteng atleta hindi lamang huhubog ng kampiyon sa palakasan, kundi para pangalagaan din natin ang mga magiging future leaders ng bansa. Samantala, sinalubong ang unang araw ng Hulyo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo at liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 20 centavos kada litro ang tapyas presyo sa kerosene, 1 peso and 40 centavos sa kada litro sa gasolina, habang 1 peso and 80 centavos sa kada litro ng diesel. Bukod sa produktong petrolyo, inanunsyo rin ng Petron at Sulain na may rollback sila sa presyo ng LPG na umaabot sa piso kada kilo. Ito'y katumbas ng 11 pesos sa kada regular o 11 kilogram na tangke.
Alas 6:22 ang ating oras. Maayong buntag kaniyong tanan mga Bisaya matanawa mo diha. Gising na ba kayo? Inalis na ang for sale sign sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao matapos mapaulat na ito'y ibinebenta na. Hindi malinaw kung bakit tinanggal ang for sale sign at tanging ang mga standee na lamang ni Tatay Digong ang natira sa harap ng bahay nito. Wala na ba tayong picture dyan? May number pa ron eh. May Baka for nga sale. in-announce natin yung number kahapon eh. May bumili na. Baka may bumili na ano. Hinihina magkano kaya ano? Milyon. Baka ano yun, baka bidding ang nangyari doon. Syempre, yung lalo na sa mga supporter ng dating Pangulo. Historical ang lugar. Ibang klase yun kapag yung idolo mo, yung bahay niya binili mo at doon ka matutulog. Correct. Ibang pakiramdam at ibang... Nakakulambu ka na rin kung matulog at nasa papag ka. No? Inihinalang may kinalaman ito sa pagtutol ni Vice President Sara Duterte na ipagbili ang bahay. Ayun. Ayaw para lang ni VP Sara. Ayon kay VP Sara, sa halip na ipagbili ay gusto niyang gawin itong museum. Yun na nga ba? Na maaaring bisitahin ng mga Duterte supporters para masaksihan ang lugar kung saan karaniwang ginugugol ng dating Pangulo ang kanyang free time. Magsisilbihan niya itong souvenir sa mga supporters. Una rito ay kinumpirma ng live-in partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia sa DZRH na ibinebenta na niya ang bahay sa Davao na madalas namang walang tao mula nang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa The Hague, Netherlands kung saan ito nakakulong sa kasong crime against humanity. Target ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maging susunod na ombudsman. Ayon kay Remulla, magsusumite siya ng kanyang aplikasyon sa Judicial and Bar Council sa darating na Biyernes, July 4. Sa panayam ng media, nagpahayag ng kumpiyansa si Remulla na marami ang kanyang maiaambag sa Office of the Ombudsman. Ang naturang pwesto ay mababakante sa Hulyo 27 kasabay ng pagbaba sa posisyon ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Bagaman hindi pinangalanan, sinabi ni Remulla na may napipisil na siyang maaaring irekomenda bilang DOJ Secretary sakaling maitalaga siya bilang papalit kay Martires. Alas 6:25 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na! No proper turnover at walang lamang opisina ang nadatnaan ni Mayor Isko Moreno sa Manila City Hall. Sa formal na simula ng kanyang panunungkulan kahapon, sinabi ni Yorme na maging ang mga kortina at mikropono ay inalis sa Office of the Mayor. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na makakapagtrabaho pa rin naman siya kahit walang mesa sa kanyang opisina. Ay, hindi, may mesa. Ayun, no? Ayun, marami pang upuan. Ang wala, kortina. Ay, kortina at mikropono, yun nabanggit kanina. Ayos lang naman. Kung walang kortina at mikropono. Pero may mesa. Ayan, may kusina pa. Ayun, no? Uy, may lababo. May hugasan ng pinggan. May kusina. Ayon kay Mayor Isko, hindi niya pa nagawang inspeksyonin ang buong City Hall dahil napukaw agad ng kanyang atensyon ang mga urgent letters mula sa garbage contractors ng lungsod. Yun talaga. Samantala, bagaman nais ni Yorme na deadmahin na lamang ang sitwasyon na kanyang nasaksihan sa City Hall, iginit ng alkalde ang kahalagahan ng accountability at proper turnover ng administrasyon. Pero tama yun, Yorme, yung basura muna kaagad. Priority. Sinalubong si Yorme ng nangangamoy. Nangangamoy na lungsod ng Maynila. May sinend ako, Mother, mga nadaanan ko kanina, nakita basura. mo? Na-i-forward mo ba? May mga nadaanan ako kanina dyan sa... Saan ba to? Sa Osmeña Highway, sa may San Andres, Yuel. Nakita mo yon? Nakunan ko ng picture at ng video. Nasa gitna, nasa Center Island. Highway yan. Highway! Osmeña Highway. Sa may kanto ng San Andres. Ay, nakatambak ang mga basura. Ito naman, dun sa may Singgalong yan. Dun sa Estrada Street, Singgalong. Yan picture na yan. Tingnan nyo, bundok ng basura.
ito yung sinasabi ko, Osmeña Highway sa ilalim ng Tulay ng ng SLEX. Ayan tingnan mo. Tingnan mo yung basura na yun sa gitna. Nasa Naku. gitna ng nasa Center Island. Ang Ay. bundok ng mga basura. Ayan. So yan tama Yorme, yan muna ang inyong unang atupagin. Ang problema sa nangangamoy, umaalingasaw na lungsod ng Maynila. Aksyonan kaagad yan ang unang aksyonan bago magkasakit ang mga tao at bago bumara ng husto yan sa mga daluyan ng tubig kapag umuulan. Tapos isunod ang accountability. Yun. Isunod yun kung sino dapat na managot dyan. Samantala, patay ang 18 anyos na estudyante sa loob ng San Francisco Church, Naga City, Camarines Sur nang magbaril ito sa ulo matapos ang misa. Ay, sus. Kaagad Mario binawian Jose. ng buhay ang biktimang itinago sa pangalang alias Brent, estudyante ng Pasay City. Nang mapuruhan ang caliber 9 mm na baril na sa ibabaw ng ulo. Ay, sus. Ang biktima ay isang bakasyonista kaya nandoon. Galing estudyante dito sa Pasay. Nagpunta sa Naga para magbakasyon. Ilang taon yung mga estudyante? 18 years old. Naku, naganap daw ang krimen noong linggo ng gabi matapos nga ang panggabing misa. Nakarinig ng malakas na putok ng baril ang mga lumalabas ng simbahan at nang tingnan ang biktima ay duguan ang ulo na nakasubsob sa luhuran sa harap ng altar. Patuloy ang investigasyon at inaalam pa ang motibo ng pagkamatay ng binata o ang dahilan ng pagpapakamatay nito. Kawawa naman, ano? Susunod! Tito Boy! Uy! Lumalaganap daw itong balakin ng House leadership na i-live via satellite ang bicameral conference deliberation sa budget. Yung ano tawag doon? I-live sa TV at sa social media, sa internet. Oo, sa publiko ng mag-aalaman. Nagkakaturuan kasi kapag natapos yung budget, turo-turuan na. Kung saka yung mga revision doon, hindi nalalaman. Ayan, kaya nga. Yung proposal na yan ay galing kay Speaker Martin Romualdez at mukhang umaani ng suporta ngayon. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:30 ang ating oras. Uy, siya nga pala. Sa mga taga-barangay 142. Barangay 142, Bagong Baryo, Caloocan. Aba, ang Bagong Baryo, Caloocan, dito yan sa may Balintawak. Balintawak papuntang monumento. Tama ba? Tama ba, Sherwin? Yes. Ayan. Sa mga taga-Bagong Baryo, Caloocan, aba, ay andyan ang ating malakas agent at pagala-gala. Maraming dalang pera. Huwag nyo ma-hold upin, ha? Huwag nyo maharangin, ha? Naghahanap ng mabibigyan ng premyo. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito. 6:31. This time check is brought to you by Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:36 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita.
handang suportahan ng pamahalaan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Sa pakikipagdialogo ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, tiniyak nitong may nakalatag ng sistema ang national government hanggang sa lokal na pamahalaan para tulungan ang mga magsasakang Pilipino. Sinabi ng Pangulo na handa na rin ang Department of Agriculture na magbigay ng subsidy para sa mga magsasaka na maaaring magamit hanggang sa susunod na planting season. Dagdag ng Pangulo, mas pinalawak na rin ng gobyerno ang insurance coverage para sa mga pananim. Alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na namin ang sistema. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga soil laboratory sa bawat rehiyon. Binanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ceremony ng 16 na mobile soil laboratory units sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija para maipamahagi sa mga liblib na lugar sa iba't ibang rehiyon. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Ayon kay PBBM, malaking bagay ang mga soil lab units para sa eksaktong assessment at datos para sa mga magsasaka upang malaman ang potensyal ng kanilang lupang sakahan. Alas 6:38 ang ating oras. Mapayaba kay Kongan mga kabalen, gising na ba kayo? Bukas ang Senado sa mungkahing isa publiko ang bicameral deliberation hinggil sa pambansang pondo o sa national budget. Git ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., welcome sa kanilang anumang proposal na magpapaigting sa transparency ng budget process. Sa pamamagitan anya ng hakbang na ito ay mas magkakaroon ng access at malalim na pag-unawa ang publiko tungkol sa pagtalakay sa national budget. Ayun, mainam yan. Ito ay matapos ngang ipanukala ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasapubliko live via satellite ng kanilang lahat ng deliberasyon sa budget process. Nagpahayag na rin dyan Atina, sina Senators Risa Ontiveros at maging si Senator Ping Lacson at sila rin ay payag. Suportado rin. At maging ang ating budget secretary, si Budget Secretary Amina Pangandaman ay pabor din na isa publiko ang kanilang deliberations. Ang budget pala natin for next year, proposed budget, ay 6.793 trillion pesos. Yan. Ayon po kay Secretary Amina Pangandaman, sabi niya, eat! Tina. Oh. Eat! Kain. Okay. Oo nga pala. It is Okay. very crucial. It is very crucial, napakahalaga, as it will give the public, even as in the executive, a chance to monitor right away the changes in the NEP. Ayan. National Expenditure Program. Ayun, mabibigyan daw ho ng pagkakataon hindi lamang ang publiko kundi maging ang executive department sa na ma-monitor agad-agad ang mga pagbabago, mga nangyayari diyan sa National Expenditure Program. Ayan. So yan ang aasahan natin. Sino kaya ang kokontra diyan, ha? Sino kaya ang ayaw na maisapubliko ang budget deliberations? Sa ngayon kasi puro suportado pa lang nagpapahayag. Wala pang tumututol. Tinan mo itong budget ngayon. Ando na naman, may mga flood control projects na naman. Akala ko ba bawal na yan. Mga flood control projects at may mga binabanggit na mga senador na sa ilalim ng kanilang pork barrel fund. Sabi, wala matagal nang walang pork. Iyon ang sinasabi nila. Pero may mga lumulutang pa din na may pork barrel. Talaga. Samantala, responsibilidad ng private owner na ayusin ang nasirang river wall. Ito partner, yung nasirang river wall dyan sa Nabola City na nagdulot nga ng pagbaha sa mga kabahayan at kalsada.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na nakipag-ugnayan na sila sa may-ari ng property para sa agarang pag-asaayos nito. Git ni Tiangco, ang ilan sa mga inilikas na residente ay nagsibalikan na sa kanilang tahanan matapos humupa ang baha kahapon sa tulong na rin ng ginawang harang gamit ang sandbags at plywood. Who will be responsible for this? Siyempre, yung private owner po, kaya nga nakipag-ugnayan na po tayo na dapat pag nag-low tide na po sa mga susunod na araw, simulan na nilang itayo ulit yung pader na matibay na pader. Hindi lang yung bumagsak, kundi yung mga katabi po niya na may hinala rin. Para hindi naman po maapektuhan yung mga kababayan po natin. Sinabotas Mayor John Ray Tiangco. Samantala, alamin nga natin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Ang nangangamoy na lungsod ng Maynila, ang sabi, idideklara yung state of health emergency. Pero yan mamaya pa kapag nagkaroon na ng sesyon ng kanilang konseho. RH29, Boy Gonzales, come in boy! Sa Jerry, Tina, dito tayo ngayon sa Divisoria, sa lungsod ng Maynila. Pinaliliguan na, Sa Jerry. Pinaliliguan, ha? Ayos! Oy, sinasabon pa? May sabon pa kasi tinatanggal yung libag. Ayos! May shampoo. May shampoo na nabuo na matagal na panahon. Kaya kanina talagang kitang-kita na yung pinakasimento niya, wala na yung mga libag-libag. Itong kahabaan ng Divisoria, Recto Avenue at yung Tondo side natapos na. Ang pinaliliguan na lang ngayon yung Binondo side. Binondo side. Ayan, iba kagad ang nag-iitsura, ano? Kitang-kita kaysa doon sa mga nito mga nakakaraang araw na ipinapakita mo sa amin, boy. Malayo. Malayo na talaga. Pati mga basura. Pati basura. Ang isa pa ay yung itong mga pati bangketa. Yan. Binobomba, mga flashing. Tapos binobomba yung mga kalsada, Center Island. Anong kalye yan, boy? Anong kalye yan? Recto Avenue. Recto. Yan sa Divisoria. Sa Divisoria, mula dito sa area ng ng Dagupan na Wanluna hanggang doon sa Asuncion. Ayun, kagabi nga ay naganap na naman na Jerry-Tina ang style ni Yorme Isko Moreno Dumagoso na walang tulugan. Walang tulugan. Kagabi, inabot na sila ng alas 12 ng ating gabi. 2,000 metriko toneladang basura ang nahakot. Sino na humahakot? Daming basura. Ang TPS at ang Lionel. Yun na yung papalit na kontraktor. Pero wala pa silang bayad. Wala pa, libre pa yon. Ginagawa. Libre pa to. At ang DPS, lahat ng mga taga-engineering, lahat ay nagtulong-tulong. Ano ba ibig sabihin ng DPS? Department of Public Service. Department of Public Service. Nasaan sila nung mga nakakaraang araw, yung DPS? Ba't ngayon lumitaw? Naghahakot pa rin, pero para matamlay, ganun lang. Ngayon sumigla. Ngayon, hindi sila pwedeng tatamad-tamad. Kasi si Yorme ang kasabay nila. At kagabi, nag-ikot si Yorme. Kasama ba si Yorme kagabi? Kagabi, nag-ikot sila. Hanggang alas 12. Ipinalasing yung Padre Paura Corner Tapa Avenue, yung mga pader. Iba na kulay ng pader. Tinanggal yung mga naglibag. Nag-ikot sa Mel Lopez Boulevard, sa Road 10. Nagpa-uwi ng mga bata na minor na dapat hanggang alas 10 lamang sila ng gabi. Doon sa Blooming Treat. At papasadaan pa rin niya. Pero meron na naglilinis doon, yung ibang grupo, ang Blooming Treat. At dinaanan niya kagabi yung Alpapa. Nakita niya, Jerry-Tina, yung madalas natin i-report yung mga basurang ginawang dam site, yung pader sa Chinese Cemetery sa Rizal Avenue. Yung nagbundok na basura sa Batang Tubig, corner Rizal Avenue. Yan, at pinahakot na rin niya kagabi.
tuloy-tuloy yung kanilang trabaho at hanggang ngayong oras na to. Ito nga pala, may video pala to, video mo ba ito kagabi? Kaya pala hindi makontak ni Yuel ngayon si Mayor. Natutulog. Napuyat. Kanina, boy, ibanggitin mo na rin ha kapag makakaharap mo mamaya si Yorme, yung mga nadaanan ko dyan sa Osmeña Highway. Ito, pinapakita natin ngayon. Osmeña Highway sa may kanto ng San Andres. Ayan, no? Ang tambak ng mga basura nasa Center Island, highway ito. Yung sa ilalim ng expressway. Oo, alam mo. Ito pa sa may Singgalong Estrada. Tambak din ng basura. Oo, at sa Jerry, simula nung kahapon ng tanghali na magsimula siya magtrabaho, napakarami ng mga mensahe ng mga kababayan natin na Kuya Boy, dito sa basura, dito sa lugar na to, tabi ng eskwelahan. Puro sumbong. Talaga. Ay, alam na ni Yorme Isko Moreno na yung problema sa Maynila. Kaya ang sabi niya sa press con kahapon, talagang wala na, nag-terminate na yung kontrata ng basura. Nag-iwan ng utang na 950 milyon. Yung utang sa Lionel, utang sa, kasi yung Metro West at Pileco, ay isang buwan lamang sila binayaran. Isang buwan lang mula ng January. Kaya tumigil na. Kaya tumigil. Ay, sus, Mario Joseph. Mga negosyante yan. Yung mga palero, mga driver ng truck, nag-aalisan, lumipat sa Lionel. Yan yung dahilan. Kaya umabot ng 950 million ang utang ng LGU. Dito lamang yan sa basura. Sa ngayon ay natapos na itong area ng yung sa Binondo side ng Ilaya na Sinabon. Natapos na at anytime maya ay baka nasa gedig din lamang ito si Yorme. Baka pakanta-kanta ng mga kanta ni Lionel Richie. Dying Inside. Lionel Richie. Nagtatakbuhan na, mukhang dumating na, andito na si Yorme sa gilid. At pero hindi pa lumalabas. Sige, balikan mo kami mamaya, boy. Babalik ako. Alam mo, Jerry, Tina, ang dami Nasa 30 yung nagko-cover, pati mga vlogger. Wow. Asama mga vlogger, napakarami. Kaya siksikan dito sa lugar namin dito sa Divisoria. Ito si Boy Gonzales para sa Divisoria, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Samantala, dako naman tayo dyan sa Pasig City. Meron daw higit 500 individual ang nasunugan dyan sa barangay Rosario. Ang detalye ng balitang niya nihahatid ni Arch 52 Edniel Parosa. Edniel? At Jerry, masalimuot ang tapos ng kalahati ng taon para sa daan-daang residente ng barangay Rosario sa Pasig City. Matapos silang mawala ng tirahan, bunsod ng malaking sunog kagabi. Ayon sa Pasig City Command Center, isang lalaki ang nasugatan ng bubog sa paa, habang isa rin ang nakaranas ng hirap sa paghinga, pero swerteng walang nasawi sa insidente. Gayunman, umabot naman sa 505 individual o 131 pamilya ang nasunugan at kasalukuyang naranatili sa evacuation center. Sa Rosario nangyari itong sunog, pero pansamantalang kinupkop itong barangay Manggahan, itong dami ng mga evacuees dahil mas malapit ito sa pinangyarihan itong trahedya. Ayon sa mga tauhan ng City Social Welfare Office, mamaya ay inasang ilipat din itong mga evacuees sa evacuation center ng barangay Rosario. Pero sa ngayon, alaga sila ng tent, hygiene at sleeping kits, maging pagkain mula sa pamalaang lungsod. Ang usap-usapan, galing itong sunog sa welding sa isang bahay na mabilis umanong kumalat dahil marami sa komunidad ay yari sa light materials ang tahanan, bagay na inimbestigahan pa ngayon ng Bureau of Fire Protection. Kabilang sa mga nasunugan si Ma'am Analisa na wala man lang naisalba maliban sa kanyang suot na pajama na pantulog sana niya nang pumutok ang sunog. Pakinggan natin siya. Sabi lang ng mga bata, akala namin nagbibiro na may sunog. Pagsilip po namin sa likod ng bahay namin, nandun na po yung sunog. Ang laki,
kagad po ng apoy. Pero kung tutusin, mas malayo naman talaga yung sunog na manggagaling. Sa kabilang street pa eh. Tumawid na po sa amin. Panggagalaitin ng ilang residenteng ayaw nang magpakuha sa kamera. Hindi man lamang umano sumigaw ang may-ari ng bahay nang sumiklab ang apoy sa kanilang area. Muli, pakinggan natin sila. Malang po, hindi kami nakarinig ng kahit anong may sunog na ganito sa kanila. Tapos ang sabi pa, naghahakot na nga po sila ng gamit nila. Kumbaga nag-ano na sila. Hindi man lang sila nagsabi na, oy may sunog sa amin, nasunog kami, nasunugan kami. Oo. Nagsimula itong apoy bandang alas 7:30 kagabi. Umabot sa ikatlong alarma dakong 8:23 p.m. at 11:35 o maghahating gabi na. Ito ay mapula. Tindi ng mga kadami ng mga naapektuhan. 500 individual, 131 families. Mario Josep, Diel, kamusta naman dyan yung tulong na ipinapaabot ng lokal na pamahalaan dyan sa Pasig ngayon? Dahil nung nakita doon sa video at binagit na rin natin kanina, mayroong automatic dito sa Pasig, mayroon silang sleeping kits at tent kapag sila ay nagpunta sa evacuation center at hygiene kits na rin mula sa LGU. At kanina lamang din, actually ngayon lang, habang nag-uusap tayo ay ongoing yung bigayan ng breakfast sa mga nandito ngayon sa Pasig City. So, mayroon lamang mga tauhan mula sa City Hall, particular ng City Social Welfare Office at siguro mamaya mag-check sila ng ng kalusugan itong mga ito. Pero in the meantime ay yung hygiene sleeping kits at food packs ang nai-distribute na sa mga oras na ito. Alright. Maraming salamat. Pasig City, ito si Edniel Parrosa na Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! 3 minuto na lang, alas 7 na. Kabilis talaga ng oras ngayong July na pala. Tingnan mo nga naman yan, oh. Ito ba yung kasabihang nabasa ko nung minsan, Yuel, Mother? Ha? Ngayong July 1 na, may nabasa ako na ganito sinasabi. All men are created equal, but only those who were born in July are the best. Only the best are born in July. Totoo ba yun? Ha? All men are created equal, but only the best are born in July. Para namang hindi ako maniwala doon. Nabasa ko lang naman yun. Kung Angel. Tama yan, sabi ni Sherwin Alfaro. Tama yan, sabi. Ganun ba? Belated happy birthday nga pala kay dating Secretary, dating Congressman Mike Defensor na nag-birthday kahapon. Kong Secretary Mike Defensor, belated happy birthday. Ganon din kay Lieutenant General June Pascual. Lieutenant General June Pascual, belated happy birthday. Hindi ko napasadahan kahapon. Sabi ni Andy De Los Reyes, na mukhang nagpapalakas sa bagong Customs Commissioner, sabi, pakibati mo na nga lang ako sa aking mista ng congratulations sa aking bankmate,
bankmate. Ayan, sabi niya. Pakibati na rin ng congratulations from PMA Hinirang Class of 1987. At of course sa kanyang bankmate na si Andy De Los Reyes. Ayan. Tingnan mo nga naman. Ganyan talaga Andy, boss, mate. Naglalabasan ng mga kaibigan, lalo na kung merong lalo na kung ikaw ay malagay na customs commissioner. Aba, customs yan. Itong si Ariel Nepomuceno, na-interview naman natin itong mga nakakaraan dyan sa NDRRMO. Ito ay mula nga sa PMA class of 1987 at graduated magna cum laude sa University of the Philippines and is a holder of an executive Master of Business Administration degree from Asian Institute of Management. Obo, tinan mo naman yan. Congratulations, Commissioner, bagong Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Binabati ka rin ng mga taga San Miguel, ng mga batang San Miguel na sina retired Police Major General Charles Calima at itong si General James Brillantes. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Tingnan mo nga naman to si Yuwel. May mga kakausap lang tayo biglang Bad Boys ang background music. Pero good boy itong mga kakausap natin. Si Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni dating Congressman Arnie Teves. Attorney Topacio, magandang morning. Yes, magandang morning po, kasamang Jerry. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kumusta po ba ang mga ugat sa inyong katawan, Attorney Topacio? Buhay na buhay po. Buhay na buhay, ayan. Kumusta ang inyong kliyente? Buhay na ba ang mga ugat sa kanyang katawan? Sabi, may mga pumupuna ho, nag-aartista lang daw si Kong Arnie. Bihira naman po. Meron man naman pong nag-aartista tinanggalan ng appendix. Mahirap naman po. Mahirap magkunwaring tinanggalan ng appendix. Na appendicitis pala, no? Opo. Pagkatapos po noon, nagkaroon pa ng konting competition na napakasakit daw po. Namimilipit talaga at ako mismo nakita ko kung paano siya nasasaktan nung after the operation. Oo. Pero ngayon ay tapos na operation at fully recovered na si Kong Arnie. So ilalabas na ho ng ospital. Opo, ilalabas na po. Actually, hindi ba po siya fully recovered? Sumusumpong-sumpong pa ng konti yung sakit. Kanya lang sabi niya, hayaan nyo na i-discharge na ako para wala nang masabi yung mga malisyoso at mga chismosa. Oo. So saan ho siya dadalhin, Attorney? Balik po siya sa Annex 2 sa BJMP at pinagbili na naman po ng mga doktor niya, yung nurse po roon na subaybayan. At kung lalala yung pain ulit ay kailangang ibalik po. Pero hari naway, wag na po sanang mangyari yon at pagtuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. Oo. At okay naman sa inyo yung mga facilities doon sa BJMP para pangalagaan siya? Actually, wala pong halos facilities doon. Kanya lang po, siyempre, ayaw na rin po nating may isipin yung mga ibang tao. So, bagamat sumusumpo nga po, sabi niya, sige, okay naman at least ngayon, kaya na pong tiisin. Doon pong dati, kung sa pain level, 10 out of 10 po. Ngayon sa mga 4-5 na lang daw po at hindi na ganun kadalas sumungpong. Okay. So, may mga schedule ho ba ng trial, Attorney? Meron po sapagkat yung noong Monday po kahapon ay napospone nga po kasi nasa ospital pa siya. Ngunit sa ngayon po ay tuloy-tuloy na po. Kung maaari po, hihiling na lang po kami sa korte na siya po ay yung video teleconferencing na lang. Hindi din po abala sa ating pamahalaan sapagkat pagbiyahe-biyahe. takot
natatakot na logistical problems po. Maraming sasakyan, maraming gwardiya, etc. So, para maiwasan na po yun ay video teleconferencing na lang po. So, pinapayagan ba yon sa mga nakaraan? Ginagawa na natin yon sa mga court hearings, attorney? Opo, may reglamentos na po yun ang ating Korte Suprema that is perfectly permissible. May mga judge po na nire-require na siya. Gaganon po, siyempre po, kailangan po natin galangin yung utos ng hukuman at ipadadala po talaga siya sa hukuman. Okay, saan po ba nakasentro ang inyong depensa, attorney? Dahil napakabigat itong kasong sinampa o ipinaparatang sa inyong kliyente. Marami pong kaso po yan eh. Meron po kaming isa-isa ko na po, legal possession of firearms. Meron yung 2019 murder na pero yun po ay na-dismiss na dati ng DOJ at binuhay na lang muli. Siyempre po, yung Digamo na murder at yun po nga terrorism financing na nasa Quezon City Courts naman po. So, iba-iba po na aming depensa sa iba't ibang mga kaso po, siyempre, kasawang Jet. At siya naninindigang wala siyang kinalaman sa lahat ng mga krimen na yon hanggang ngayon. Opo. Puto sa Digamo, maikli lamang po, ay nag-recant na naman po ang lahat ng mga testigo even during the preliminary investigation at di nga po namin malaman in a fair contest, dapat yun dinismiss na po ng TI pa lang. Kaya lang siyempre, siya po ay ginagawang subject of political persecution, wala po tayong maasahan dito sa ating Department of Justice. Bago ngayon gusto pa mag-ombudsman ni Secretary Gulyay, patay na tayong lahat yan. Okay. Sige. Attorney, susubaybay na lang namin mga susunod na kabanata dyan sa mahaba-habang paglilitis yan. Pero mainam, andyan na si Kong Arnie at nakahanda ng harapin. At natapos na yung kanyang operasyon, handa ng harapin ang kaso. Thank you, Attorney. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. God bless po. Ingat po. Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Congressman Arnie Teves. So wala naman silang kahilingang bigyan ng special treatment. Balik sa BJMP at meron namang mga facilities doon handang tumingin sa kanyang kalagayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 7:07. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Martes, 1 ng Hulyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. 50 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Kasado na sa July 18. PBBM tiniyak sa mga magsasaka na hindi bababa ang buying price ng palay ng NFA. Mayorya ng mga Pilipino pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Maynila bumaho sa gabundok na basura, state of health emergency, ikinakasa. Aktres na si Gretchen Barreto na kaladkad sa missing sa Bungeros. At chief of police ng Rizal sinibak sa diskarteng tamad. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Sa detalye ng ating mga balita, dahil sa inabutang gabundok na basura sa iba't ibang lugar sa Maynila, magdedeklara ng state of health emergency ang nagbabalik alkalde na si Isko Moreno. Sa day 1 ng kanyang pagbabalik, bumungad kay Yorme ang problema sa tambak at umaalingasaw na basura na malaking perwisyo sa kalusugan ng mga residente ng lungsod. Sinabi ni Yorme Isko na 2 garbage collector sa lungsod ang huminto sa pagkolekta ng basura dahil pareho itong hindi nabayaran ng nakaraang administrasyon. Nabatid na umaabot sa 561 million pesos ang utang ng City Hall na pinamumunuan noon ni Mayor Honey Lacuna sa Lionel, habang 950 million pesos naman sa Metro Waste, Solid Waste Management Corporation at sa Phil Ecology Systems Corporation. Dahil dito, hiniling ni Yorme sa City Council na magpasa ng resolusyon na magdedeklara ng state of health emergency sa buong lungsod. Samantala, sinibak ni PNP Chief Nicolas Torre III ang isang chief of police sa lalawigan ng Rizal. Ayon kay Torre, nag-ugat ang desisyon dahil sa diskarteng tamad ang tauhan nito na isinumbong sa kanya ng isang negosyante na ninakawan ng 600 million pesos. Kwento ni Torre, nagpasaklolo ang naturang negosyante sa mga pulis, ngunit matapos na i-blatter ang nangyari ay pinauwi na ang complainant. Nang makarating kay Torre ang reklamo, pinaaksyonan agad ito ng Provincial Police Office kung saan nahuli ang suspect sa Negros Island at na-recover ang kalahating milyong piso. Hindi na binanggit ni Torre kung saang partikular sa Rizal nanunungkulan ang sinibak na Chief of Police. Bakit nga ba? May clue ba na binigay? May clue? Wala bakit tatago pa, di ba? Blind item pa ba yan? Bangkitin na. Sinong discarding tama? Nabibigyan ng example ng mga hindi dapat natularan. Correct. Alas 7:12 ang ating oras. Engineer Tony Nanggel, 7:12. 7:12 ng umaga. Ay teka, meron na tayong winner. Meron ang nanalo. Meron ang nanalo dyan sa barangay Bagong Barrio, Caloocan. RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Kuya Jerry, dito nga sa Baryong Bago, sa Kankalu, dito sa Caloocan, na-tempohan natin itong bahay na ito na malakasang nakaputok sa DZRH. At tignan mo, pagkaliit ng pintuan, pero yung pasok mo, ang lakas ng radyo. May echo. Ang lakas ng radyo. Kung dinig sa kalsada. Tatay, pangalan niyo po? Alfredo po. Bagi, kung tawagin. Bagi, kung tawagin. No? Bagi. Alfredo. Si Daddy Alfredo. Alfredo Vicente po. Datay Alfredo Vicente. Dito sa Barangay 1. Si Daddy Alfredo. Oo, tignan mo naman, bakit ang lakas sa radyo nyo? Hanggang dyan na lang ayaw nyo. Mahina pa. Mahina pa yan. Nainaan pa si tatay Oo, mahina pa. Hanggang kalsada. Sherwin, hanggang kalsada, rinig? Oo, dito pala sa kalsada, dinig na dad. E-trike. Yan ang kainaman. May echo na. Yan ang kainaman. Isineshare ni Daddy Alfredo ang kanyang mga naririnig na balita. Diba? Para ibahagi sa ibang tao yung balita. Hindi kayo natinig, di ba? So sobrang lakas ng tugtog dyan ng radyo. Dito Tina, ang lakas ng radyo, pero hindi naman. Ano ba yung sinasakyan ni Tatay Alfredo na yan? Ano, may kinatang si Jerry. Ano ba yan? Ipinapasada nyo ba yung trike na yan? Pumapasada pa raw po ba kayo? Hindi na. Hindi na. Tinatambayan lang yan. Upuan lang. Nakikiupo lang pala. Hindi pala kanila sa kapitbahay. Kala ko naman pagkakaupo. Tinan mo na. Printing pa eh. Parang andyan na yung pasahero Ayan, sa gilid Meron nakikita kami sa gilid eh. Sino ba yun? Pasahero ba yun?
Yung ano, sa gilid. Ayan. Pasahero. O, ayan. Kilala ko yan eh. Anak ni Sir Danny. Oo. Kala ko pasahero eh. Pwede, ayan o. Sample. Biyahe na. Tatay, may paborito daw po siyang programa sa DBRA. Ano po ba yun, Tay? Yung ano po, Damdamin Bayan. Ayun, Sino po yung pinapakinggan ninyo sa... Kay Deo? Yan, Anthony Taberna po, saka kay Jerry ba. Tapos ito sa mahali naman, dalawa yan eh. Yung Damdamin Bayan, tapos sa yung babae naman. Sino ho? Si Ma'am May. Si May, Binauhan. Sa public service. Ayun. Talagang... Operation Tulong. Best public service program host. Nung sa araw. Alam nga, nanalo si Miss May Binauhan at siyempre ang DCRH, ang tinanghal na KBP, Best AM Station in Metro Manila. Tingnan mo nga na. Updated. Alam. Sabi sa atin, Tatay Vicente ang DCRH, may dinadaldal pa. Sinong nagboboses doon? Alam po anong oras binigay yung award? Bigyan natin 1,000 pesos! Yay! Congratulations! Sabi ni Tatay, salamat to. Meron na, may malaking bagay daw. Malaking bagay sa libot. Dadagdagan ka pa natin na mas malaking bagay. Etong DCRH Grocery! Yay! Tingnan mo nga naman, Siyempre may kasama pa yan na naimbag na bigas. Naimbag na bigas. Yan na naimbag na bigas. At siyempre meron pang kasama na bagong saplot. Tatay, isusuot mo araw-araw. Ayan. DCRH t-shirt. Yan, Sabihin mo kay Daddy Alfredo, ipamalita niya yan para... yun. Pambili ng gamot. Para kamo yung ibang mga kapitbahay dyan sumubaybay din sa DCRH. Ayan, may maintenance na pala siya. So, ito ang gagawin niya para doon sa 1,000. Yan, tama. Hindi na kayo manghihingi. Hindi na daw siya manghihingi. Meron na siyang sarili. Kaya naman, sa mga nais ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DCRH. Baka kailan sa sunod nating winner sa DCRH Malacash Promo. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DCRH. Pangunahing balita. 7:17. Ang oras ay hatid sa inyo ng Breast Clinic ng Makati Medical Center. This time check is brought to you 22. Nasa linya natin ang Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, si Ma'am Maria Criselda C. Director Maria Criselda C., magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po sa inyo, Ka Jerry, at sa inyo pang mga taga-subaybay. Apo. Ma'am, magtatanong lang kami kung paano ba narating itong 50 pesos? Bakit hindi 60, 70 o bakit hindi 30, 40? Ano po ba ang pinagbatayan sa 50 pesos wage hike na ito? Salamat po sa tanong. Kung inyo pong matatandaan, ang wage board ng National Capital Region ay nagsimula pong mag-conduct ng kanilang wage consultations noong nakaraang buwan ng mga targeted stakeholders nila, at ilang consultation din po yung kanilang ginawa, at noon nga hong June 17 ay nagkaroon sila ng public hearing. So lahat po ng mga inputs na nakuha po nila dito sa mga activities na to, at pati na rin po yung technical inputs na ibinigay po ng board secretariat ay kanila hong kinonsider para po magkaroon sila ng kasunduan sa minimum wage ngayon. Bukod po dito, yun pong
sa kanilang pagtataya or pag-analyze yung ating GDP growth na 5.4%. Ito pong first quarter ng 2025 ay kanila hong kinonsider. At gano'n na rin po yung inflation rate natin sa NCR na nasa 1.7% lang po, mas mababa kaysa doon sa range na 2% to 4% na itinakda po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At gayon na rin po yung latest unemployment figure na available po sa PSA na nasa 5% lang po for NCR. Ito po yung mga batayan na nakita nila kung bakit nagkaloob po sila ng 50 pesos na kung inyo pong makikita sa history po ng kanilang pagbibigay ng wage increase, ito po yung pinakamataas. Ngayon po dito sa NCR. Itong 50 pesos. Ano? So meron palang public consultation, meron palang mga public hearings na ginawa. Ang mga workers ba at kapwa workers and employers ay kasama sa mga nakonsulta, Director? Opo, Sir Jerry, lahat po sila ay kasama. At sila po ay mga tinatawag natin na mga key stakeholders na nag-participate po doon sa mga consultations at public hearing po. So sa mga employers, hindi natin dapat na-expect ang violent reaction dito, Director, dahil kasama pala sila sa nakonsulta ninyo. Tama po yun. Kasama rin po ang ating labor sector at kung makikita po ninyo ang kanila pong naging desisyon ay unanimous na i-approve po yung wage order na kanila pong na-release noong last Friday. Opo. Okay. So mula sa 645, mula sa 645 ay magiging 695 na ang minimum wage sa non-agriculture sector dito sa Metro Manila simula July 18. Sakto ito, Director. Pagtungtong ng July 18, automatic na yung sasahurin dapat ng mga manggagawa natin simula sa July 18 ay adjusted na. Opo, tama po yun. July 18 po, immediately after the anniversary date of the last minimum wage increase in NCR, which took effect on July 17 last year. Ito po ay consistent po doon sa instruction ng ating Presidente for a timely and regular review of regional minimum wage rates para po mabawasan yung uncertainty at ma-enhance po yung fairness sa lahat po ng stakeholders natin. At yun pong standing policy po ng Commission for a regular and predictable wage increases para naman po mabigyan natin ng pagkakataon yung at mga investors at employers to have a stable planning horizon. Binabanggit din dito na sa agriculture sectors from 608 to 100 ay magiging 658. Meron palang agriculture sector dito sa Metro Manila, Director? Meron po, Ka-Jerry. Tinataya po natin na nasa mga 100 establishments po ito. At napakaliit na nga lang compared to the estimated 200,000 establishments in Metro Manila. Kaya nga ho, during the deliberation, ako ho ay nasabihan din ng feedback na yun hong board ay kinonsider din ho nila na baka pwedeng in the next rounds of the wage deliberation ay makonsider din nila na pag-isahin na lang. Pag-isahin na lang, rate, sa NCR. Bagamat medyo mahirap po ito sapagkat malaki po yung wage rate, kung ating ihahabol yung mga nasa babang wage rates. Pero yun nga ho, pag-aaralan ho itong mabuti ng NCR kung paano ma-implement na hindi naman matatamaan na ang ating mga maliliit na mga negosyante dito sa NCR. Opo, okay. Paano ho yung dati nang sumasahod ng mahigit sa minimum, Director? Halimbawa, 645 dati, halimbawa, sumasahod siya dati ng 670.
Tinataya po natin na bukod sa 1.2 million minimum wage earners na makikinabang dito directly dito sa wage increase, meron din ho tayong estimated full-time wage and salary workers na around 1.7 million na sumasweldo ng mas mataas sa minimum wage, at ito ay indirectly makikinabang din dito sa sa pagtaas dahil automatic po na magkakaroon ng correction yun pong wage distortion na mangyayari dito sa sa mga firms. So meron po tayong guidelines diyan kung paano ho advisory kung paano ho maiko-correct yung tinatawag natin na possible wage distortion sa firms. So nagbibigay po kami ng technical assistance doon po sa mga firms na gusto ho nilang i-correct yung wage distortion sa kanila pong kumpanya para po ma-maintain yung natural differences ng mga salaries po ng mga tao sa kumpanya nila. So ang ine-expect natin, tataas din ho to, yung ang sahod na example na binanggit ko sa inyo ay 670 dahil ma-overtake ka na siya nung dating 645 lang ang sahod. Tama po yun. Kailangan pong i-correct yun ng management at saka ng labor sector sa kanila pong kumpanya. Ito pong nangyaring wage distortion. So meron po kaming ino-offer na iba't ibang formulas na pwede po nilang gamitin. Depende po doon sa condition sa enterprise. So pwede pong gamitin yung straight computation ng 50 pesos halimbawa, pero depende nga po sa condition ng company. Yun lang iba rin formula na pwedeng i-consider. Hindi po isang hindi lang. Pwede. Madali sana yung madali sana yung pare-parehos ng 50. Kaya lang syempre aangal ho yung employer. Opo. Ito rin po yung dahilan, Sir Jerry, kung bakit very careful po yung ating board sa pagtatakda ng minimum wage. Kasi kailangan ho talaga nilang balansehin yung magiging epekto nito sa lalong-lalo na po sa employer. Kasi hindi lang po yung minimum wage, yung kanila hong kailangang bigyan ng increase. At kung tutuusin po, ito pong 50 pesos na ibibigay sa ating mga manggagawa, pagdating po sa computation ng labor cost ng company ay hindi naman po ito 50 pesos kasi kasama pa rin po yung mga social security benefits. Kasama pa rin. Kaya ang estimate po namin ay tataas pa ho ng 23% from the 50 pesos, idadagdag pa doon yung labor cost ng employer. So linawin ko lang, Director, kailangan at obligado ang mga employer na i-adjust din ang sweldo ng mga hindi minimum na ma-overtake ka ng sahod ng bagong minimum wage na ito. Opo, tama po yun. They have to endeavor to correct the wage distortion. Okay. Through the bipartite mechanism na po yun at the firm level. Pwede silang magtanong sa inyo kung paano. Yes po, o kung paano po nila gagawin yun. Okay. Ilang tanong na lang, Director. Ito po bang minimum wage na ito ay kailangan i-implement kahit na ang empleyado ng isang employer 2, 3 lang? Doon po sa mga retail and service establishment, regularly employing not more than 10 workers. At saka po yung mga enterprises na naapektuhan ng calamities, pwede po silang mag-apply ng exemption. From the wage increase sa atin po RTWPB, pero hindi po ito automatic exemption. Kailangan nilang mag-apply. So kung halimbawa kung ang empleyado nila ay 10 lang, pero hindi naman ho sila nag-apply for exemption, kailangan magbayad po sila ng minimum wage. So kailangan mag-apply ng exemption. Po ito. So kahit na ho at go ahead po. Okay, yun pong mga tinatawag natin na registered barangay micro-business enterprises na meron pong valid certificate of authority from DTI ay hindi po covered itong mga ng ating minimum wage law. Ano pong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin lang po nito, yung mga
micro-establishments na meron pong asset na 3 million and below. Pwede, kung meron po silang Certificate of Authority from DTI, hindi po sila sakop nito pong wage increase sapagkat naaayon po sa BMBE law, hindi po covered ang mga micro-enterprises na may Certificate of Authority from DTI sa na 3 million and below ang capitalization. Tama po ba yun? Opo. Tsaka yun yung mga may empleyado lang na maring isa o dalawa hanggang 3 siguro. Ano? Opo. Sa retail and service lang po ito yung sa number of employees. Sa retail and service. Pero doon sa, yun nga, yung binabanggit ninyo na 10 below, pwedeng mag-apply ng exemption. Exemption po sa board. Pero kapag hindi nag-apply, kailangan implement. Opo. Kailangan po silang mag-implement. Okay. Sa paano sa go ahead po. Sir, Opo. Doon po sa ating pag-apply sa exemption, ay meron po silang 75 days to apply for exemption. May deadline pala. Lampas po may deadline po ito. At kung lumampas na po tayo doon sa period na ibinigay ng board sa pag-apply ng wage exemption, ay hindi na po sila mabibigyan ng reprieve. Hindi na papayagan, no? So hanggang kailan po yung 75 days? Mahina po ako sa computation. Ite-text ko sa iyo mamaya, Jerry. Pero kailan po 75 days mula sa July 18? Mula sa implementation? Mula sa mula sa publication. Mula sa publication. Ngayon po siya ipapublish wage order at ang deadline po ng filing ng application for exemption ay sa September 15 po. Ayun, September 15 from the publication. Ayun, so sa mga maliliit na kumpanya, mayroon lang empleyado na 10 pababa, pwedeng mag-apply. Inuunawa rin yung kalagayan nila, Director, ng kanilang kumpanya. Ito po ang reprieve natin sa kanila. Tama po yun. Ito po ang reprieve doon sa mga establishment lang po na nasa retail and wholesale trade. Saan po pwedeng mag-apply ng exemption? Sa ating pong RTWPB NCR na nasa Triumph Square building po dito sa May Pasay. Okay. Ayun. Director, salamat po sa mga impormasyon. Magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat sa pagkakataon, Ka Jerry. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Ma'am Maria Criselda C., Executive Director, National Wages and Productivity Commission. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:37. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:45. Tuloy ang mga pangunahing balita. Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na maging miyembro muli ang Pilipinas ng International Criminal Court o ICC. Batay sa Octa Research, 57% ng mga Pinoy ang gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC, 37% ang tutol at 6% naman ang walang desisyon. Pinakamarami o 60% sa mga nagsabing suportado ito ay mula sa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas, habang 66% naman ang tutol mula sa Mindanao. Isinagawa na sabing survey April 20 to 24 na nilahukan ng 1,200 respondents na edad 18 pataas. Nakaladkad na rin ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto sa mga nawawalang sabungero. Gayunman, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi pa ito kumpirmado at kailangan pang beripikahin at imbestigahang mabuti ang naging testimonya ng whistleblower na si alias Totoy. Dagdag ni Remulla, hindi pa siya pwede magkomento hanggang wala pang resulta ang investigasyon, ngunit ang tinitiyak niya ay may malalaking pangalan ang lulutang at masasangkot sa krimen.
Binawi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangamba ng mga magsasaka na bumaba ang buying price ng palay ng NFA dahil sa ipinatutupad na 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa Pangulo, hindi bababa ang buying price ng palay at mananatili ito sa 18 para sa sariwang palay at 19 naman hanggang 23 sa tuyo. Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa. Samantala, nilinaw din ng Pangulo na ang Department of Agriculture na ang bibili ng mga pesticide para makamura ang mga magsasaka sa halip na bumili sa commercial ng mas mataas na presyo. Samantala, good news sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Inaprubahan na po ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage workers sa NCR. Simula po yan sa July 18. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ito na ang pinakamataas na wage hike na inaprubahan ng Wage Board sa Metro Manila. Dahil dito, ang daily minimum wage rate sa NCR na 645 ay magiging 695 pesos na sa non-agriculture sector. Mula naman sa kasalukuyang 608 pesos ay magiging 658 na ang sahod para sa agriculture sector, service at retail establishments na may empleyado na 15 pababa. Gayon din sa manufacturing establishment na regular na nag-eempleyo ng wala pang 10 empleyado. Suportado ng Federation of Free Workers ang inaprubahan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board na 50 pesos daily minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay FFW President Sani Matula, bagaman malaking tulong ito sa mga minimum wage earners, so suportahan pa rin nila ang nakabinbin na 100 at 200 na nationwide increase sa Kamara at sa Senado. Git ni Matula, dapat gawing nationwide o pangkalahatan ang pagpapatupad ng dagdag sahod dahil nagdudulot lamang ng diskriminasyon ang regional wage scheme. Siyempre gusto natin na yung lahat ng rehiyon sana ay mas mataas sa poverty wage, no? Kung 200 piso ang mai-adapt ng ating Kongreso, yung Senado at ang House, ay mai-taas yung 17 dalawang rehiyon lamang ang mas mababa sa poverty wage. So, kung 200. Pero kung 100 lamang, 8 lang ata ang mas mataas sa poverty wage na ito. Sani Matula ng Federation of Free Workers. Patay ang mag-asawang 80 at 81 anyo sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa barangay Takuling, Bacolod City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog sa garahe ng mag-asawa. Napag-alaman sa sala natutulog ang bedridden na lalaking biktima habang nasa second floor naman ang kanyang asawa. Sa ulat, walang kasama ang mag-asawang senior citizen nang maganap ang sunog dahil binibisita lamang sila ng kanilang helper tuwing araw. Mukhang tinangkapan ng babaeng biktima na makalabas makaraang matagpuan ang kanyang labi sa kusina ng kanilang ground floor, ngunit biguring makalabas dahil napapalibutan ng grills ang bahay. Tinatayang abot sa 3 milyong piso ang kabuuang halaga ng naging danyos sa nangyaring sunog. Samantala, kumustahin natin ang mga gasolinahan? Meron bang mga nagtitinda ng mababa-baba? Yung sinasabi natin na Tina na may libreng advertisement dito sa atin. Basta't may mas mura ng mga 2 to 3 pesos. Diba RD Cupido Asuncion? RD Jerry Cupido Asuncion ng Department of Agrarian Reform Region 4A. Happy birthday daw kay Sir Jess Bartolome. Happy birthday! Happy birthday Sir Jess Bartolome. At ito si Teddy Reyes ng Quezon City Hall. Aba si Teddy.
Bakit tinan mo nga naman, senior citizen ka na pala. 60th birthday na ni Teddy. Happy Teddy birthday. Reyes ng Quezon City Hall General Service Department. Greetings from wife Tina Reyes, mga naninirahan dyan sa QCville, mga kapitbahay ko dati sa QCville Townhomes sa Quezon City. Saan ba may murang gasolina? RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Tina, pagpatak ng alas 6 ngayong umaga ay isa-isa nang nagbaba ng presyo ang ilang mga gasolinahan dito sa Quezon City at iba pang mga lugar dito sa National Capital Region. Sa magkatapat na Petron at Caltex gasoline station na nasa kapan ng Kamuning Road sa Quezon City ay kapwa nakapagbaba na ng presyo. Sa Petron, ang gasolina ay 1.40 ang ibinaba kada litro. Ang diesel ay 1.80 habang dun sa LPG naman ay piso kada litro, kaya yung LPG na 11 kilograms ay 991 pesos na ngayon na dating 1,000 pesos at 2 piso. Ang kerosene naman ay 220 per liter ang ibinaba. Pero sa mga small player, Jerry at Tina, gaya ng Clean Fuel na nandito sa kaba ng Timog Avenue ay ngayong alas 8 pa ng umaga magpapatupad ng rollback sa parehong presyo rin ng ibababa kaya ng mga malalaking mga oil companies. Kaya ang presyo pa ng kanilang gasolina ngayong umaga ay 57.25 habang 56 pesos naman yung diesel. Sabi ng kausap kong si Mang Tony Isip, isang tricycle driver, madaragdagan ng hanggang 30 pesos ang kita niyang 300 pesos kada araw dahil sa rollback na ito na pinatupad ngayong araw ng Martes. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, special measures ipatutupad sa SONA sa gitna ng political climate. Ayon po yan sa NCRPO. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Jerry, magpapatupad ang National Capital Region Police Office ng special measures sa nalalapit na SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang kinumpirma sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin sa gitna ng political climate, partikular ang impeachment na kinaharap ni VP Sara Duterte ngayon. Ayon sa Regional Director, magdaragdag sila ng deployment na sisiguro sa maayos at mapayapang ika-4 na SONA sa July 28. Nasa 17,000 pulisanya mula sa hanay ang ipagkakalat kabilang na yung mga nagatoka sa police visibility at anti-criminality. Wala pa yung mga augmentation. 7,100 sa nabanggit na bilang mula sa Civil Disturbance Management ng hanay. Sinabi pa ni Adelina patuloy yung kanilang coordinating conference ngayon kabilang o kasama yung iba't iba pang ahensya ng gobyerno upang maplansya ang ilalatag na security measures. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Iha, eto na ang inyong inaabangan. Dr. Jessica D, magandang morning. Pakigreet daw ng happy birthday kay Dr. Christopher Go and Dr. Angel Ancheta. Ayun, happy birthday. Today, July 1. Happy birthday po. Kaboji ng Bikers Cafe. Kumusta ba mga bikers natin dyan sa Timberland? Tama ba ating Annabel Tapalya tsaka kay Vic Lima? Yung sinabi yung nabasa ko kanina na all men are created equal but only the best are born in July. Mukhang birthday nyo, July eh. Lahat daw, buwan-buwan naman daw, may ganyan. Sino ba ito? Actress na nagparitoke, muling magpaparitoke. Ay? Ibig sabihin, dati ng retokada. Makaraang yung una daw ipinagawang labi ay sumobra ang lapad. Ay, naku. At laki. Kaya ipapayos. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Tita Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa iyo, Katunying at Pina. Dati ng maganda ang labi ng actress na ito at napaka-cute, kaya lang ay medyo may kaliitan pero maganda naman. Naisipan ni actress na magparitoke ng kanyang labi. Pinabusal-sal pero sa sobrang pagpapabusal-sal nagmukhang mano. Ganon? Mario Joseph naman.
sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na parang hindi maganda ang pagkakaritoke ng kanyang labi. Oo. At ayun, please siyang babalik. Ang hirap kasi nga naman kapag hindi ka kontento sa iyong mga katawan, sa iyong parte ng mukha. Oo. At kung ano-ano ang naiisipan. Pero dati bang masagwa talaga ang ano niyan? Ha? Maganda ang labi Maganda? nito. Pero hindi pa nakontento. Hindi na kontento. Marami kasi siyang pera. O, diba? Talaga. So, Young actress. Paano yan? Ibabalik na lang. Ibabalik sa dati. May babalik pa kaya? Pero gusto nila iparitoke, di ba? Alam mo naman, tong actress nito, napakaganda. Marami nga ang nagsasabi na talagang gusto nilang suyuin. Gusto nilang liparin. Ay, lumilipad. Yes. Oo. At ano sinisigaw bago lumipad? Isigaw. Baka saka sisigaw ko. Mapusasan ako. Si Tina, huwag ka mag-alala, Jerry. Hindi kita sasangkot. Si Tina na. Oy, Tita Morley. DCRH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinong. Babu! Babu! Magandang dilag. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DCRH. Pangunahing balita. Naghatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po, si Tina Nolasco. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DCRH. Pangunahing balita. Aba, si Art Samaniego pala. Si Sir Art Samaniego ay ngayon mismo ang birthday. Aba, July 1. Happy birthday, Art. Sir Art Samaniego, ang ating tech expert. Ayan ha. Sa July 17, sabi ni Johnny Santos, siya rin daw ay July. Yun. Ano? All men are created equal, but only the best are born in July. Sa susunod na buwan, kayo naman. Pagdating ng August, kayo naman. Buwan lang yan. Matapat lang sa inyong buwan. Bye! Happy weekend! Oh, damdaming bayan! Susunod na! Chili dog, outside taste freeze. Diane sat on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Ang